Meron lang sana akong gustong i-share ngayon sa inyo. Bali, nag-take up ako ng bagong sport or hobby maliban sa cycling. Nag-start ako using Adidas. Kaso, na-figure out ko na hindi pala tumatagal ang mga running shoes, lalo na kung talagang tumatakbo ka palagi. And feeling ko lang, yung presyo na yon is hindi ako komportable. Naggastos yun siya every... Well, naubos yung sapatos ko, parang 1 month pa lang. Pwede mo siyang tiisin, pero feeling ko baka tatagal lang siya ng 2 or 3 months kung talagang maganda yung tinatakbuhan mo. Pero sa experience ko, kung nagusto kong tumakbo kung saan-saan, hindi talaga sila tumatagal eh. So, tumingin ako ng ibang options na mas mura na provides naman yung same performance in a way. Hindi naman nagkakalayo eh. So, tinignan ko yung mga Chinese na brands, and as far as my research goes, Anta is probably the number one Chinese sportswear brand. Siguro Li-Ning is up there as well. Under them, 361 degrees, Peak, yung isa na hindi ko mabanggit yung pangalan, hindi ko masabi. What else? Maraming actually na Chinese na brands na actually very good sila. For the price especially, talagang napakaganda. Ngayon, nung una kong tinry si Anta, meron silang bagong release na shoe, which is itong PG7 na series. Ito yung float na version. Alam ko hindi to dumating sa Pilipinas, pero nagkaroon obviously sa China meron to. Kasi parang ito yung winter version nung travel nila, yung unang PG7. Pero lahat to sa series 1 lahat to lumabas. Meron travel, may float, may journey, tsaka meron yung si Arc, yung parang waterproof nila. So, yung dahilan kung bakit ito yung pinili ko, hindi yung iba. Meron kasi tong yung hole para sa runner's loop. Although ngayon hindi ko siya ginagamit kasi naka-elastic laces ako sa lahat ng sapatos ko, pati dyan yung sa bago ko. Yung iba ko din na running shoes, kasi parang mas convenient lang talaga magsuot lang ng sapatos, alam mo na yung tension niya, hindi na yung titimplahin mo palagi. Tsaka mas gusto ko lang yung tightness na binibigay ng elastic sa normal na laces. Huwag nyo nang bilhin tong PG1 na series. Lahat maganda sa kanya. Design, quality, wala, hindi naman siya nasisira. Grip, okay pa, maayos siya, makapit, malambot, everything. Ang mali lang sa kanya, and feeling ko naman alam ni Anta to kasi binago nila dun sa 1.5, is nilaparan nila to accommodate Asian foot structure, sabihin na natin, kasi ako malapad pa ako eh. So parang typical na Asiano ako, hindi makitid yung pa ako. Makitid yung heel ko pero malapad yung forefoot. So nilaparan nila, which is ang ganda, roomy siya. Talagang walang tumatawa, hindi siya tumatama, hindi siya masikip, walang sakit whatsoever. Kaso parang nakalimutan ni Anta na laparan din yung baba. Ngayon, kung titingnan nyo, mukha naman siyang normal na sapatos. Parang wala namang mali. Ang mali doon, sobrang lambot ng cushion niya and sobrang taas niya. Sa pagkakalam ko, max stock height na nga ito. Parang, I don't know the exact details, pero let's just say max stock height siya. Dahil malapad yung taas, malapad yung paa ko, tapos yung baba is halos straight lang, very minimal yung flare niya, unstable siya, lalo na pag mabigat yung gumagamit. Siguro kung magaang ka, it would be nicer. Wala namang, mga magagaang kasi wala naman halos problema yan sa sapatos eh. Kung makitid yung paa mo, tapos magaang ka, siguro may mas ibang sapatos na mas magugustuhan mo, hindi ito. Pero pwede naman sa inyo to. Actually, halos marami naman pwede sa mga payat eh, mga magagaang. So, dahil ang kitid ng ilalim niya, naggagasgas na siya sa cushion. Hindi siya stable, parang tumatabing siya habang tumatakbo kung saan siya pumupunta. So parang kinain niya yung part na yun, and which is hindi siya okay actually. Kahit naka arch support na ako, na-minimize niya, pero nandun pa din eh yung instability. Sobra siya. Tapos tingnan mo dito, parang nakabuka na siya. Hindi naman ganyan yan noong umpisa, parang straight yan. So lahat ng weight pumupunta dito. I think normal naman yung pronation ng paa ko. Medyo magkaiba sila yung right and left. Siguro mas more on the right, mas nagpo-pronate siya. Pero kahit na, like, hindi naman siya yung abnormal in a way. So, wag nyo nang bilhin to. Wag nyo na siyang isipin. Isipin nyo na lang kung wa 1.5 kayo or yung bagong release na 2. Ngayon, bakit ko naman sinasabi ngayon na kailangan nyo pa rin i-consider yung 1.5? Eh, meron naman 2. Kasi, maraming binago si 1.5 sa mga pagkakamali nila dito sa 1, pero nagkaroon ng mga reklamo na naman ulit yung mga tao sa 2 na na-miss nila sa 1. Ngayon, ano yung reklamo na yon?
Yung cushion ng PG7, which is nung 1.5, ito yung Travel 1.5 to na hindi naman kailangan palang ayusin ni Anta, is tinigasan nila ng konti yung cushion. Tinigasan nila yan. Sa simula, very stiff siya. Hindi katulad nito na malambot siya from the start, yung 1. Pero, nabi-break in naman siya. Ang problema lang nun, yung iba nagkaroon ng discomfort sa unang gamit nila, which is not nice. Hindi siya good. Sabi nga nila, pag ang shoe kailangan pang i-break in, hindi siya magandang sapatos. Ngayon, feeling ko parang overcorrection si Anta, na tinigasan nila to para magkaroon ng stability, which is hindi naman na masyadong kailangan. Personally, ako happy ako na tinigasan nila kasi heavy runner ako, I mean in weight, mabigat ako. So, durability wise, alam ko mas tatagal siya kaysa doon sa lambot nung una. Pero yun nga, hindi naman lahat katulad ko, iba mas magang sa akin yung mga matatagal na tumatakbo. Hindi naman na nila problema yung weight eh. So, lahat inayos na nila. Mas malapad na yung base kumpara doon sa width ng taas. So, malapad to, malapad pa to. Mukha na nga sa normal na sapatos, pero sa totoo lang, kung ikukumpara sa iba, malapad yan. Tapos, ginawa nila, nilagyan nila ng runner's loop hole, yung travel na version. Kung mapapansin nyo yung lacing na to iba kaysa dito. Actually, mas prefer ko nga sana to eh. Lalo na kung normal laces ang gamit, mas prefer ko to. Ito hindi ko to gusto pag normal laces. Pag elastic laces, mas maganda to, mas madali mag-tighten, pero okay lang. Hindi naman sobrang big deal yun. Hindi naman siya ginagalaw lagi. Dahil nga, binawasan ni Anta yung lambot ng PG7 dito sa PG7 1.5. Pati yung insole nila, although naka-Dr. Kong ako na insole ngayon, hindi naman ako talaga gumagamit ng stock. Yung PG7-1, mas malambot yung insole. 5mm siya na napakalambot. Kala mo unan, hindi nila nilagay dito. So parang matigas na nga to, tumigas pa yung insole. So medyo sumobra sila dun. Ngayon, kung pareho tayo na mabigat and we want stability, durability, and yung traction maganda naman. Actually nagbawas nga sila ng ng material eh. Nilagyan nila ng grooves eh, which is actually maganda to pagkapababa eh. Mas maganda kapit eh. Anyways, pareho naman yung traction, matibay. Itong 1.5 pa mga to. Sabihin na lang natin mga 80, 90 above in kilos na mga runner. Mas magugustuhan mo yung stiffness niya eh. Hindi siya yung parang soft and squishy lang lagi. Meron siyang konting delay. Kasi so pagka mabigat ka talaga, pagka sobrang lambot ng sapatos, bali wala lang naman yun eh. Mas mabilis siyang tatama sa lupa eh, yung impact eh. So kailangan mo ng konting stiffness eh. So ngayon, dahil wala naman ako ngayon nung PG7-2 na nilabas lang nung pagkabili ko nito, according sa spec sheet niya, PG7-2 is softer version ng 1.5. Yun lang. Yung material daw pinalitan, pero wala naman akong reklamo sa material dito sa dalawa eh. Wala naman silang, madali silang linisin, breathable naman sila, malambot naman. Wala nang problema ngayon eh. Ang ganda na ng engineered mesh ngayon eh, kung tawagin eh. Yung mesh na yan, ang ganda-ganda na ng mga pagkakagawa niya eh. It's very rare na magkamali ka pa eh. They kept yung width nitong outsole, pero mas pinalambot pa daw siya sa PG7-1. So, I don't know if it's another overcorrection na naman, pero syempre mas maganda meron kang, kung maglalabas ka ng bagong sapatos, syempre dapat may something na bago. So, curious din naman ako kung ano yung feeling nung mas malambot pa dito sa PG1, pero sa ngayon okay naman ako eh dito sa 1.5. Pero kung kayo nanonood ngayon, na-try nyo na to, baka pati yung 2 na-try nyo na rin agad, nabili nyo sa last week, tapos wala talaga kayo nagugustuhan sa kanila, or narinig nyo yung mga sinasabi ko ngayon, hindi naman sila appealing, or parang ayaw nyo pa rin naman silang bilhin, ang masasuggest ko, within the Anta family, ito, G21 3.0 SE. Mas mahal lang siya ng 1,000 nata, or something, 1,2, 1,1, basta mas mataas na model to eh. Yung foam na gamit ni G21, hindi ko alam kung super critical to or nitro o ano eh, pero napaka-responsive, napakaganda. Na feeling ko nga mas maganda pa to dun sa mga Light Strike Pro eh, na or very comparable eh. Kasi minsan sinasabi nila ito daw ano daw to, gel nimbus daw to. Ito daw yung parang poor man's gel nimbus. Ito feeling ko ano to eh, parang Super Blast eh, or Nova Blast eh. Kung magko-compare lang ako ng mga feelings ng mga ibang reviewer sa feeling ng mga A6 na Nova Blast or Super Blast, yung sobrang responsive pero malambot siya, magaang. Pero kaso ito pala, hindi to wide fitting. Kasi sa wide foot, pero hindi siya, medyo snug siya ang feeling niya. Medyo mas nakaka-relief ng konti pag dito, ito yung ginagamit ko eh. Pero ito talaga, kung titingnan mo ito, gamit na gamit ko ito eh.
kung gusto mo mas mabilis, ito talaga. Walang carbon to. Mas magaang siya, mas maganda yung cushion niya. Kung ito nilagay nila to dito, yung cushioning nito, yung foam na to dito, syempre tataas yung presyo nito. Pero given na yung ito yung lalagay mong last, yung width na to, yung lapad na to, tapos yung foam na to, perfect. Yun na yung bibiling ko lagi. Hindi na ako mag-iiba, wala na ako iisipin na iba. Parang okay yun eh. Parang wala, ano pa ba hanapin ko, di ba? Ang flow lang nitong G21, itong lacing system na to baka hindi para sa lahat. Itong runner's loophole niya masyadong malayo. So yung lace na kasama niya nga, ang iksi na nga. Lalo na hindi aabot, so bibili ka pa ng iba na laces para makapag-runner's loop ka. Sigurado ako, hindi niyo magagawa basta-basta. Napakahirap. Napakalayo nito. Tapos malapit siya ng konti. Quality-wise, napakaganda din. May pagka-waterproof siya eh. Pagka dumalo yung tubig dito, nawawash away siya eh. Unless isoak mo siya ng todohan. Parang meron siyang fine mesh. Yung iba kasi parang baliktad eh. Paano ba? Well, parang ganun eh. Ito kasi may malalaking butas siya. Tapos sa loob niya yung fine. Ito baliktad eh. Parang hindi naman baliktad pero meron pang extra. Kasi parang pag ito kasi meron daw itong logo na to. Water repellent daw siya. Na-test ko naman. Binasa ko to sa faucet eh. Ang tagal eh. Bago siya mabasa. Kailangan basahin mo pa sa loob. Tapos bigla lalabas yan dito. Yung tubig. Dito wala. Pero pwede mo i-force. Ibig sabihin meron butas. Pero mahirap siyang pasukin yung tubig. Sana ito magkaroon to ng bagong version. Baguhin na lang ng konti. Lacing. Ito yan. Itong lacing na to. Sana gawin na lang traditional or tanggalin na lang itong material na to. Para siyang ano eh. May pagka-suede eh. Hindi ko maintindihan eh. Pero ayoko sa kanya. Parang ang flimsy niya. Dapat gawin na lang nila ganito. Same. Parang ano to. Fuse material to eh. Or gawin nyo na lang ganito. Fuse na pero yung layout niya butas lang. Tapos ito ilapit nila nito ng konti. Diba? Tapos i-wide nila ng konti to. Pero syempre may mga tao na hindi naman white-footed. So okay sa kanila to. Very underrated tong sapatos na to. And syempre yung brand as well. Ito, pag nakikita ka nila to, nagugulat sila kung ano to eh. Kala nila Brooks eh. Pero ayan, Anta. Ang bili ko dito parang 4.8 ata o 4.7. Very good siya. Very good siya. Although ito yung ginagamit ko ngayon mostly. Kasi wala lang, tinetesting ko lang siya kung ano yung mga ano niya. Pang daily na naman talaga to. Ito yung pang slow runs mo to daily. Tapos ito rin naman daily pero pwede kang bumilis. Mas madali magpabilis dito. Yung structure ng foam niya antigas pag hinahawakan pero pag sinuot mo lambot. Ang ganda. Tapos may bounce back siya. So highly recommended kung hindi mo gusto itong mga PG7, mag G21 ko.